Ang pananghalian ng linggo sa mansyon ng mga Del Castillo ay parang isang eksena mula sa pelikula. Mula sa inukit na lamesang Nara hanggang sa mga kopa ng mamahaling champagne, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagbibigay diin sa mga mamahaling pinta na sadyang pinili ng aking ama upang ipagmalaki ang kanilang yaman. Ang ate kong si Victoria ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto ng karangalan, nagniningning sa kanyang designer na damit, habang ako ay pumili lamang ng isang simpleng itim na blazer at pantalon. Isa pa pong champagne, Ma'am Victoria? Tanong ng aming matagal ng kasambahay na bahagya lang tinanguan ni Victoria. Wala ba? Para kay Isabel? Sabat ng aking ina bago pa ako makasagot. Kailangan pa niyang mag-drive pabalik sa apartment niya. Binigkas niya ang huling salita na para bang isang karumal-dumal na bagay. Pasimple kong sinilip ang aking telepono sa ilalim ng mesa. Isa na namang abiso mula sa aking executive team tungkol sa pagbili ng Aguila Towers. Ang lahat ay naaayon sa plano. Kung gayon, tumikhim si Papa, ibinababa ang kanyang kubyertos na pilak. Tulad ng alam ninyong dalawa, naayos na sa wakas ang mana mula sa inyong lolo. Naglabas siya ng 2 sobre at sa kanyang ekspresyon pa lang ay alam mo na kung alin ang naglalaman ng gantimpala. Victoria, bilang ikaw ang nagpakita ng tunay na galing sa negosyo, sa pagtatrabaho sa aking kumpanya, sa nakalipas na 5 taon, napigilan ko ang isang ngiti. Iniisip ang totoong papel ni Victoria sa Del Castillo Holdings, laging huli, mahahabang lunch break, at umaasa sa kanyang assistant para sa anumang nangangailangan ng tunay na pag-iisip. Sa iyo, mapupunta ang mansyon ng pamilya. Pagtatapos niya, habang idinadaus-dos ang mas makapal na sobre papunta sa kanya, kasama ang katumbas na investment portfolio, mabilis na dinampot ng mga daliring may perpektong manicure ni Victoria ang sobre. Daddy, ang ganda nito! Pwede na kami lumipat ni Marco pagkatapos ng kasal. Isabel? Biglang nanlamig ang tono ni Papa habang itinutulak ang mas maliit na sobre sa aking direksyon. Dahil sa iyong di pangkaraniwang piniling karera, napagdesisyonan namin na mas mabuting bigyan ka ng mas simpleng mana. Ang studio apartment sa Kalye Aguila sa Cubao ay sapat na siguro para sa iyong mga pangangailangan. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang update. Final contract, pirmado na. Press announcement, naka-schedule na. Isang studio apartment. Tumawa si Victoria. Iwinawagayway ang titulo ng mansyon. Well, mas malaki pa yan sa nararapat sa'yo. Ano nga ba talaga ang trabaho mo ngayon? May kinalaman sa mga computer, di ba? Property management, mahina kong sabi. Sabay inom ng tubig. Naku, por favor, irap ni Mama. Ang pamamahala sa maliit na complex na iyon sa Pasig ay hindi matatawag na karera. Si Victoria ay namamahala ng buong development projects. Talaga po ba? Mahinahon kong tanong. Alam na ang mga proyekto ni Victoria ay ang pagpapakita lamang para sa mga photo op sa mga ari-arian na na-develop na ng kumpanya ni Papa. Huwag kang maging bitter, Isabel. Ngumisi si Victoria. Hindi lahat ay pwedeng maging matagumpay. Masiyahan ka na lang sa maliit mong apartment. Baka kapag nagsipag ka, makakaya mo nang umupa sa isa sa mga maliliit na unit sa isa sa mga building ko balang araw. Muling umugong ang aking telepono. Aguila Towers Acquisition. Kumpleto na. Lahat ng dalandaang luxury properties nasa ilalim na ng iyong kontrol. Press release sa loob ng 5 minuto. Napangiti ako sa aking tasa ng kape. Ninanamnam ang mga huling sandali ng kanilang mga akala. Ang maliit na complex na akala nila ay pinamamahalaan ko ay sa katunayan ang testing ground para sa aking property management software na ginagamit na ngayon ng bawat malalaking luxury real estate company sa bansa. Ang tagumpay na iyon ang nagpondo sa aking mga unang acquisition, dahan-dahan, at tahimik na lumaki hanggang sa maging pinakamalaking luxury property portfolio sa 3 bansa. Kung property management lang din ang pag-uusapan, simula ni Papa na may halong pangmamaliit,
Isang entry level syempre. Pwede ka naming simulan sa leasing. Umilaw ang aking telepono sa isang papasok na tawag mula sa aking executive director. Sakto sa oras. Sandali lang po, sabi ko habang tumatayo. Kailangan kong sagutin ito. Talaga, Isabel? Bumuntong hininga si Mama. Pananghalian ito ng pamilya. Makakaligtas naman siguro ang maliit mong rental office kahit wala ka ng isang oras. Lumayo ako sa mesa at sinagot ang tawag ng nakaspeaker. Miss Reyes, live na po ang press release. Kumpleto na ang acquisition ng Aguila Towers. Lahat ng 300 luxury properties ay nasa ilalim na ng inyong kontrol. Kasama na po, sa pagkakaalam ko, ang buong Del Castillo Holdings. Humarap ako pabalik sa aking pamilya na ang mga mukha ay nagyelo sa iba't ibang yugto ng pagkabigla. Salamat, Amanda. Malinaw kong sabi. Mangyaring ituloy ang anunsyo. Ang kopang hawak ni Victoria ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang champagne ay kumalat sa titulo ng kanyang pinakamamahal na mansyon na 5 minuto na ang nakalipas. Namutla ang mukha ni Papa. Isabel, anong ibig sabihin nito? Kung papayagan ninyo ako? Sabi ko, habang kinukuha ang aking bag. Mayroon akong bigla ang board meeting na kailangang daluhan. Kailangan naming pag-usapan ang bagong management structure para sa lahat ng mga bagong ari-arian. Huminto ako sa may pinto. Pinahintulutan ang aking sarili ng isang maliit na sandali ng kasiyahan. Kasama na, syempre, ang mansyon na ito. Ang katahimikan sa aking likuran ay nakakabingi. Breaking Business News. Biglang umugong ang malaking TV sa silid kainan na ikinagulat ng lahat. Ang atensyon ng pamilya ay napunta sa screen kung saan lumitaw ang isang magaling na news anchor. Ang kanyang ekspresyon ay propesyonal na nasasabik. Sa isang nakakagulat na hakbang na yumanig sa luxury real estate market, katatapos lang ng Aguila Towers International sa pinakamalaking property acquisition sa nakalipas na dekada. Ang dating misteryosong CEO, si Isabel Reyes, ay nakuha. Reyes? Nabulunan si Victoria. Pero, Del Castillo ka. Legal ko itong pinalitan noong nakaraang taon. Mahinahon kong sabi, nananatili sa tabi ng pinto. Ayokong maimpluwensyahan ng pangalan ng pamilya ang aking mga negosyo. Ang mahigit 300 premium luxury properties sa buong mundo, kabilang ang buong portfolio ng Del Castillo Holdings, patuloy ng anchor. Ang kasunduan ay nagkakahalaga ng 235 bilyong piso. Bumagsak sa sahig ang tasa ng kape ni Papa. 235 bilyon. Kinumpirma ng mga source na si Miss Reyes, edad 22, ay tahimik na binuo ang kanyang imperyo sa loob ng 7 taon. Nagsimula sa isang revolusyonaryong property management software na ngayon ay pamantayan na sa industriya. Yung maliit na program na lagi mong ginagawa? Bulong ni Mama. Nawawalan ng kulay ang mukha. Yung sinabi kong tigilan mo na dahil sinasayang mo lang ang oras mo. Tinaasan ko siya ng kilay. Iyon nga po, ginagamit na ngayon ng bawat luxury property management company sa buong mundo. Kasama na ang sa inyo, Papa. Nagpatuloy ang TV, nagpapakita ng mga larawan ng mga nagniningning na skyscraper at mga luxury complex. Kasama na ngayon sa mga pag-aari ng Aguila Towers ang prestihiyosong The Azure Residences sa BGC. Pero yan ang pinakamalaki nating ari-arian. Humiyaw si Victoria, tumalon mula sa kanyang upuan. Daddy, may gawin ka! Pumasok ang aking executive director, si Amanda, na may hawak na tablet kasama sa acquisition ang lahat ng pag-aari ng Del Castillo Holdings. Reyes na po ang may-ari ng controlling interest sa bawat property, kasama na ang estate na ito. Imposible! Tumayo si Papa, namumula ang mukha. Malalaman ko kung may bumibili sa mga ari-arian namin. Talaga po? Mahina kong tanong. Tulad ng pagkakaalam nyo sa nangyayari sa The Azure Residences, yung proyektong dapat sana'y pinamamahalaan ni Victoria. Namutla si Victoria. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga structural issue na itinatago ninyo?
Ang mga safety violation, ang mga suhol sa mga building inspector. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita ang isang detalyadong ulat. Alam ko ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit ako kumilos ngayon. Isang buwan pa at guguho na ang buong proyekto. Sa literal at sa negosyo, ang business world ay nagugulumihanan sa revelasyon na si Isabel Reyes, na hanggang ngayon ay kilala lamang bilang property empress sa mga circle ng industriya, ang naging puwersa sa likod ng pinakamatagumpay na real estate innovation ng dekada patuloy ng TV. Nanginginig ang kamay ni Mama habang inaabot ang kanyang baso ng alak. Sa buong panahon na ito, habang iniisip ninyo na bigo ako ang nagtapos para sa kanya. Habang ibinibigay ninyo kay Victoria ang mansyon, binibili ko naman ang kumpanyang nagmamay-ari nito. Muling nag-vibrate ang aking telepono. Ipinakita sa akin ni Amanda ang tablet. Ang mga presyo ng stock ay tumataas. Aayusin ng ate mo ang lahat! Bumaling si Papa kay Victoria. Desperado ang boses. Alam niya ang property management. Kaya niya. Hindi niya alam. Matalas kong putol. Alam ni Victoria kung paano gumastos ng pera. Hindi kung paano kumita. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa bumabagsak ang Del Castillo Holdings ay dahil ang software ko ang sumasalo at nagtatama ng kanyang mga pagkakamali sa loob ng 2 taon. Napaupo si Victoria sa kanyang silya. Ang titulo ng mansyon ay lukot sa kanyang nanginginig na mga kamay. Miss Reyes, nagsalita si Amanda. Naghihintay na po ang board at nasa linya na si Mayor tungkol sa sitwasyon sa The Azure Residences. Isabel? Pakiusap. Tumayo si Mama. Nanginginig ang boses. Pwede natin itong pag-usapan bilang isang pamilya, tulad ng pag-uusap natin sa aking mana? Malamig akong ngumiti. O sa mga pinili kong karera? O sa hindi mabilang na beses na binaliwala ninyo ang trabaho ko? Bilang isang libangan lang. Ipinapakita na ngayon sa TV ang aking opisyal na corporate photo na kuha noong nakaraang linggo, sabi ng mga source. Ang net worth ni Miss Reyes ay tinatayang nasa mahigit 400 bilyong piso na ginagawa siyang isa sa mga pinakabatang self-made female billionaire sa mundo. Inabot ni Papa ang mga papel sa kamay ni Victoria. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang titulo ng mansyon ay nasa ilalim na ng pagmamay-ari ng Aguila Towers, kumpirma ni Amanda, kasama ang lahat ng iba pang ari-arian ng Del Castillo. Si Miss Reyes na po ang may ganap na kontrol. Pero, saan kami titira? Nawala na ang lahat ng kumpiyansa sa boses ni Victoria. Sinilip ko ang aking relo. Isang Patek Philippe na mas mahal pa sa kotseng binili ni Papa para kay Victoria noong huling kaarawan nito. Well, nabalitaan kong may magandang studio apartment na bakante sa Kalye Aguila sa Cubao. Yung sa tingin ninyo ay napakaangkop para sa akin. Ang katahimikan sa silid ay ganap, tanging binasag lamang ng patuloy na balita tungkol sa tagumpay ng aking kumpanya. Ngayon, kung maaari, tumalikod ako para umalis. Tapos huminto. At Victoria, tungkol sa mansyon. Mas mabuting magsimula ka ng mag-impake. May ibang plano ang Aguila Towers para sa property na yan. Makalipas ang 2 linggo, nakaupo ako sa aking penthouse office sa tuktok ng Aguila Towers headquarters. Sinusuri ang mga pagbabagong ipinatupad sa aming bagong pinalawak na portfolio. Ang dingding na salamin ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng lungsod, kabilang ang mga dating gusali ng Del Castillo Holdings na may bago ng pangalan. Tumunog ang aking intercom. Miss Reyes, nandito na naman po ang tatay ninyo. Sinilip ko ang security feed na nagpapakita sa aking ama sa lobby. Ang kanyang karaniwang malinis na anyo ay kapansin-pansing gusot ang kanyang ikatlong pagbisita ngayong linggo. Papasukin mo siya, Amanda. Ang lalaking pumasok sa aking opisina ay malayo sa mapagmataas na figura na namigay ng mga sobre ng mana sa pananghalian. Baluktot ang kanyang mga balikat, bahagyang lukot ang kanyang designer suit. Isabel?
Simula niya, tapos itinuwid ang sarili. Miss Reyes, dinala ko ang binagong proposal. Maupo ka. Ikinumpas ko ang silya sa tapat ng aking mesa, ang parehong mamahaling leather na silya na dati ay nasa kanyang opisina. Inilagay niya ang isang folder sa aking mesa na may nanginginig na mga kamay. Tingnan mo lang ang mga numerong ito. Gabit araw nagtatrabaho si Victoria. Binuksan ko ang folder. Sinusuri ang desperadong pagtatangka sa isang business plan. Nagtatrabaho ba si Victoria? O umupa ka ng isang tao para gawin ito? Ang kanyang pananahimik ay sapat ng sagot. Ang sitwasyon pa lang sa The Azure Residences ay sapat na para malugi ang Del Castillo Holdings sa loob ng ilang buwan, sabi ko. Isinasara ang folder. Ang mga demanda mula sa mga safety violation ay sisirain. Ang lahat ng itinayo ni Lolo. Kaya nating ayusin yan. Pakiusap niya. Bigyan mo lang kami ulit ng kontrol sa ilang mga ari-arian. Tulad ng pagbigay mo sa akin ng studio apartment na iyon. Tinaasan ko siya ng kilay. Isa pa, huli na ang lahat. Magsisimula na ang reconstruction ng The Azure Residences sa susunod na linggo. Sa ilalim ng tamang pamamahala, umilaw ang aking telepono sa isang mensahe. Sinulyapan ko ito at bahagyang ngumiti. Galing yan sa opisina ng mayor, sabi ko. Lubos silang natutuwa sa ating mga bagong safety protocol at mga plano para sa pamumuhunan sa komunidad. Mga bagay na dapat sana'y ipinatupad ni Victoria maraming taon na ang nakalipas. Lalong nanghina si Papa sa kanyang upuan. Ang ate mo. Hindi niya ito matanggap ng maayos. Ang ibig mong sabihin, hindi niya tinatanggap ang responsibilidad? Pagtatama ko, ang trust fund na pinagkukunan niya ng panggastos. Frozen. Bulong niya. Lahat ng aming mga account ay sinusuri. Tumango ako. Standard procedure sa isang acquisition na ganito kalaki, lalo na sa mga irregularidad na natagpuan namin. Muling tumunog ang intercom. Miss Reyes, nandito na rin po ang nanay at ate ninyo. Sinuri ko ang security feed. Ang aking ina ay mukhang elegante pa rin tulad ng dati, ngunit hindi maitago ng designer na damit ni Victoria ang kanyang pagkabalisa. Papasukin sila. Pumasok sila na parang mga batang pinagalitan. Isang malaking kaibahan sa kanilang pag-uugali. Sa pananghalian, 2 linggo na ang nakalipas. Isabel? Nagsimula si Mama, tapos natigilan sa aking ekspresyon. Miss Reyes, mabilis siyang itinuwid ni Victoria. Gusto naming humingi ng paumanhin. Para saan? Eksakto? Tanong ko. Sumandal sa aking silya. Sa paghamak sa aking karera, sa maling pamamahala sa mga ari-arian na naglagay sa buhay ng mga tao sa panganib, o sa pag-aakala na kakailanganin ko ang inyong limos, gumuho ang mukha ni Victoria. Ang mansyon, ang aming tahanan, gagawing isang Technology Innovation Center. Mariin kong sabi na may focus sa pagsuporta sa mga babaeng negosyante. Ang uri ng suporta na hindi ko kailanman natanggap mula sa aking pamilya, ngunit saan kami titira? Nanginginig ang boses ni Mama. Pinindot ko ang isang buton at isang holographic display ang lumitaw sa itaas ng aking mesa. Nagpapakita ng mga listahan ng ari-arian. Ang Aguila Towers ay may ilang angkop na apartment na maaaring upahan sa market rate. Siyempre, bahagya akong ngumiti. Narinig ko na bakante pa rin ang studio sa Cubao. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Biglang sigaw ni Victoria. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo. Pagtatapos ko. Isipin mo itong isang mahalagang aral sa negosyo, Victoria. Isang aral na dapat mong natutunan. Maraming taon na ang nakalipas. Huwag kailanman maliitin ang isang tao dahil lang hindi nila ipinagmamayabang ang kanilang tagumpay. Tumayo ako, hinahaplos ang aking Armani suit. Ngayon, kung maaari, mayroon akong board meeting. Ipapakita ni Amanda sa inyo ang aming mga available na property. Iminumungkahi kong pumili kayo kaagad. Magsisimula ang renovation ng mansyon sa susunod na buwan habang sila'y tumatalikod para umalis. Talunan,
Idinagdag ko ang isang huling salita. Ay, at Victoria, yung maliit na complex sa Pasig na akala mo'y doon ako nagtatrabaho, mas malaki na ang halaga niyon ngayon kaysa sa lahat ng iyong mga palpak na proyekto pinagsama-sama. Malaki talaga ang epekto ng tamang pamamahala. Nagsara ang pinto sa likuran nila at humarap ako sa tanawin ng syudad. Ang aking imperyo na itinayo hindi sa minanang yaman o koneksyon sa pamilya, kundi sa talino, pagsisikap, at sa matamis na kasiyahan ng pagpapatunay na silang lahat ay mali. Nagbuzz ang aking telepono na may isa pang mensahe. Forbes Philippines cover story, kumpirmado para sa susunod na buwan, ang Property Empress. Paano binuo ni Isabel Reyes ang isang real estate empire habang hindi nakatingin ang kanyang pamilya? Napangiti ako. Naaalala ang lahat ng mga pananghalian ng pamilya kung saan binaliwala nila ang aking libangan sa kompyuter. Ngayon, nakaupo sa aking penthouse office, pinapanood ang aking pamilya na umalis sa security feed ng gusali. Napagtanto ko na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi lamang tagumpay. Ito ay ang tagumpay na hindi nila nakita na darating. Kinuha ko ang aking tasa ng kape, isang simpleng tasa, hindi ang marangyang kristal na lagi nilang gusto, at nag-toast sa aking refleksyon sa bintana. Para sa maliit na apartment, bulong ko, at sa lahat ng pinagmulan nito, lumuob kang araw sa aking lungsod. Nagiiwan ng gintong sinag sa logo ng Aguila Towers, na ngayon ay nakakabit sa mga dating gusali ng Del Castillo Holdings. Huwag maliitin ang tahimik na nagsisikap. Dahil balang araw, sila ang magpapatakbo ng lahat.